Okay, so proceed tayo dun sa next. Ang next natin ay average method. So actually, yung average method, ginagamit lang to sa periodic kasi wala nga tayong stock card. So, ang crucial lang sa average method is to determine the average unit cost. So, para makuha natin yung average unit cost, kailangan nyo pong kuhanin ang total goods available for sale. Ay, hindi. Mali pala yung ginagamit kong term kasi cost accounting tayo. So, instead of total goods available for sale, ang dapat natin gamitin yan ay total materials available for use. Kasi ang next department natin ay factory. Okay? Correction lang pala. So, punta tayo dun sa total goods available, average method. So, ito po yung ating magiging formula. Ayan. So, sa average method, ang crucial lang naman dito, dahil nga average method yan, so kailangan po natin kuhanin yung average unit cost. So, to get the average unit cost under periodic, hindi mo na kailangang isa-isahin yung ating mga purchases saka issuance. Ang kukuhanin mo lang is yung total goods available for sale in units, saka yung total goods available for total materials available for use in total. So, sa case natin, ang total materials available for use in total, so baguhin lang natin so hindi tigas yan. Yan. So meron tayong 33,250 which is na-compute natin sa taas. Then ang total materials available for use natin in units naman, we have 600. So nakuha yung 600, doon ulit sa taas, 150, 200, 250. So ang result nun ay 600. So the average unit cost is 55.52. So as you can see, meron tayo tinatawag na, diba, ni-round up natin yan sa 2 decimal places. So on my end kasi, magkakaiba to ang interpretation ng mga authors. Pero on my end kasi, sinusunod ko lang yung conservatism approach, diba? Dahil nag-round off ka, so dapat ang mag-a-adjust diyan ay sa expense, diba? So dahil sa expense yung mag-a-adjust, yung kung magkano yung amount ng iyong kung magkano yung average unit cost mo na round up mo sa 2 decimal places, kuhain mo muna yung ending inventory. Anyway, naman to pwede kayong gamitin yung ibang approach. Wala namang yung kaso kasi lang naman yan rounding off difference. Hindi yan nagmamatter sa exam. Kasi yung kinipili naman dun yung pinakamalapit na sagot. So, hindi naman kayo mamalian kasi nagkamali kayo ng pag-round off. Mamalian kayo sa exam kasi nagkamali kayo ng pag-analyze. Okay? So, para lang for consistency sa klase natin, as much as possible, ang nag-a-adjust ay si expense. Okay? Sa akin lang yun kasi sa ibang author, ang nag-a-adjust sa kanila ending inventory. Basta ang importante lang dito, laging may kailangan mag-adjust na isa. Kasi kapag walang may nag-adjust, hindi po magbabalance yung iyong total materials available for use, tsaka yung iyong direct materials use, tsaka yung ending inventory. So, hindi yan magbabalance. So, kailangan may mag-adjust. It's either si ending or kaya naman si direct materials use. On my case, ang pinapag-adjust ko is yung nagiging expense, which is yung direct materials use. So, sa case ko, ang hindi nag-a-adjust ay si ending inventory. So, sa ending inventory, meron tayong 75 units. So, multiply lang natin yan dun sa ating average unit cost, which is 55.42 na na-compute natin kanina. Ayan, so 4156 ang result. So, parang hindi ko ata kasi naka-formula. Kasi sa totoong buhay naman, hindi kayo naka-Excel, di ba? So, pwede natin gamitin na 55.42 times 75. So, yung magiging result nyo, pwedeng 415650, di ba? So, may difference na 25 cents. So, pagbibigyan naman yan. So, dito, yung total materials available for use mo ay 33,250. So, yung iyong direct materials use, that will be 29,093.50. Or kaya naman ito. So, either of the two, okay lang kahit ano yung maging result kasi nga, rounding off difference lang naman yan. Ang importante, pag in-add nyo yung direct materials use, tsaka yung ending inventory, dapat magtatali yan sa inyong total materials available for use, which is 33,250. Bawal pong magkaroon ng sobra yan kasi hindi magbabalance ang inyong balance sheet. So, baka mabuang kayo, di ba? Kasi hindi nagbabalance ang balance sheet natin. So, may question ba tayo sa average method under periodic? Sir, about po dun sa direct materials use. Okay.
Lumabas po kasi sa akin is 29,095.5. Dahil, hindi ka Pinag-multiply ko po yung 525 units sa 55 pesos and 42 centavos po. Okay. If that's the case, dapat yung ending inventory mo ay hindi mo siya tinime sa 55.42. Pero pag ibigyan naman natin yan, rounding of difference naman yan. Pero if you are the accountant sa totoong buhay, kailangan merong mag-a-adjust na isa. Kasi let's say for example, sinunod natin yung ginawa mo, 42. Minultiply natin yan sa 525. Parang ito yung lumabas, di ba? Tapos yung next mo, 75 times 55.42. Yan. So yung isa mo, ito. Sir, pwede na lang po i-minus yan sa 33,250 po. Oo nga, ayun nga yung dapat gawin. Pero yung ginawa kasi ni Dylan ata is times niya din yan sa 75 times 55.42. So kapag sinam mo yan, kung mapapansin mo, magkakaroon ka ng variance na DOS. Which is ito yung iniiwasan natin. Yung DOS na yan, lulutang yan sa balance sheet mo. Kasi yung total materials available for use mo ay 33,250 lang. Pero yung ipinasok mo sa income statement, yung direct materials use, ito, 29,095, pero dapat 29, di ba? Tapos yung ipinasok mo naman dun sa balance sheet mo na 4156 na 75, 25, pero yung nilagay mo 4156.50. So lumalabas, pag naggawa ka ng financial statement, hindi magbabalanse ang iyong balance sheet. Hindi ka matatapos. Kaya nga ang suggestion ko kapag ito yung problem nyo, as much as possible, lalo na kapag totoong buhay pinapagawa kayo ng financial statement, kailangan meron diyang mag-adjust. So hindi naman siya tinatawag na forced balance kasi ano naman to nagkataon lang na hindi ka nagbalanse kasi nga meron tayong rounding of difference. So to compensate the rounding of difference, so kailangan it's either mag-a-adjust yung direct materials use or yung ending inventory. Just make sure na kapag inad mo yung direct materials use mo tsaka yung ending, ang magiging total niyan ay 33,250. So yung kaninang sinabi ni Allen, so dapat ganun yung ginawa mong procedure para magbabalanse pa rin siya sa 33,250. So ang sagot mo ay 29,095.50. Dapat yung ending mo ay ganito. Pwede rin yan. So dapat ang sagot mo doon ay 4154.50. Hindi 4156, hindi 4156.25, hindi 4156.50, dapat 4154.50. Kasi the goal, dapat magto-total yan exactly doon sa total materials available for use. Okay? Pero for the meantime, i-check ko naman yun kasi lang naman, hindi ko pa naman alam yung concept na yun. Pero kapag accountant kayo, ganun po ang technique. As much as possible para hindi kayo mag-unbalance sa dulo. Kung kaya nyo siyang i-ayusin, doon pa lang sa problema, ayusin nyo na. So it's either i-adjust nyo yung isa or kaya naman yung isa. Ang concept kasi na ginagamit ko dito, conservatism. So ang nag-a-adjust, kasi yung ending, yung expense, at the end of the day, mako-close naman yan sa sa retained earnings or kaya naman sa capital account. So ibig sabihin, hindi na yan magpo-forward. Unlike yung ending inventory, magpo-forward yan sa next accounting period. So kung magkano yung aking na-set na amount, na rounded off, so ayun pa yun. So para hindi ako nagkakaroon ng problema. Pero yung ibang accountant, iba yung ginagawa nila. Pero same concept lang yan, na as much as possible, kailangan merong may mag-a-adjust na isang account. Okay? Okay ba tayo? Okay na po, sir. Okay. So next tayo. So ito yung medyo crucial. So yung moving average. So ang moving average ginagamit po ito kapag perpetual inventory system, then average method. Kaya nga siya moving average. So ang kailangan nyo lang naman tandaan sa moving average, nagbabago lang ang unit cost every time na merong purchases. Okay? So kapag walang purchase, dapat kung magkano yung unit cost mo, ganun pa din siya. Kasi bakit nagbabago ang unit cost? Ay hindi naman pala absolute 'yon. Kasi let's say for example, yung average cost mo ay parehas doon sa unit cost ng bago mong purchase. So ibig sabihin, hindi naman magbabago yung average unit cost mo. Magbabago lang siya every time na magkaiba yung unit cost purchase mo tsaka yung iyong balance ng
balance ng average unit cost. So again, ganun ulit yung ginawa ko, pero pwede nyo rin gamitin yung naiisip ng paraan. So pwede rin natin yung i-check para makita nyo yung difference nila. Yan. So sa moving average, no choice, kailangan mo talaga gumawa ng table. Yan. Yung medyong nakakalokong table. Yan. So meron tayong receipts, meron tayong issuance, tapos meron tayong balance. So yung lalagay mo lang yung date dito, meron tayo dyang beginning, which is 150 units times 50 pesos. So we have 7.5. So kung nung 6, kung matatandaan nyo, meron tayong purchases na 200 units. Dahil magkaiba ang unit cost ng balance tsaka ang unit cost ng receipts mo, so kailangan po nating i-adjust yung ating average unit cost. Kaya nga siya tinawag na moving average. So every time na merong purchases, dapat nag-move yung average unit cost natin. Okay, that's the concept of moving average. So dahil nagkaroon tayo ng bagong purchases, so the unit cost must be changed. So para makuha natin yung bagong unit average cost, kuhain nyo lang yung total materials available for use running balance, divided by nyo sa running balance ng units, number of units. So sa case natin, meron tayong 350. So basically, 19,500 divided by 350. So ang lalabas na result dyan ay 55 pesos 71, which is nilagay natin. So para lang natin, kasi sa sa exam, hindi naman kayo gagamit kayo ng Excel. So ginawa ko na lang dito, ni-round off ko na diretso. So nilagay ko 55.71, so nawala na yung mga figures diyan. So pwede na tayong mag-proceed, di ba? So ganito po yung technique. As I mentioned earlier, kailangan nyo lang pong babantayan lagi ito. Itong sum na to, so yung total niyan, tsaka ito, yung running balance nyo. Dapat pag ina-add nyo yan, dapat magmamatch pa rin yan sa ating total materials available for use. So sa case natin, ang total materials available for use natin, 33,250. So yung balance, yung total nyo dito, ayan, tsaka ito, dapat laging magbabalanse yun sa total materials available for use. Pag hindi yan nag-balance, kailangan nyo pong mag-adjust sa inyong unit cost or kaya naman doon sa mga total cost. Ayan po yung crucial sa moving average kasi meron tayong rounding of difference na nangyayari every now and then under the moving average. Kaya most of the time, hindi tayo nagkakaparehas ng amounts, di ba? So, babalikan nyo lang yung rule natin. Lagi pong may mag-a-adjust. It's either si total materials available for use or si ending. Whatever, kung sino yung gusto nyo mag-adjust, okay lang. Pero kasi ang pinag-a-adjust ko, as I mentioned earlier, yung issuance, kasi yung issuance nagiging part yan ng ating income statement, which is na close sa ating balance sheet account. Unlike yung ending inventory, hindi yan nagko-close na forward. Eh, ang nakikita kasi ng auditor ito. So, pag tinimes na yan, ilan yung units na tira? Tapos nilagay mo 55.71, naka-rounded off. Tapos tinimes, ilan ba yung natirang materials? Tapos chinek yung ending balance mo. O ba't hindi ka nag-balance? Nasaan yung difference? Hindi mo naman pwedeng sabihin na ay rounding off difference yan. So, para mas hindi na magtanong si auditor, so si ending inventory as is yung ating formula, pero ang pinapag-adjust natin ay si issuance. So again, ano ko lang naman yun na personal assumption, pero yung mga yung ibang authors ng libro, ang pinapag-adjust ata nila ay yung si ending inventory. Okay? Basta ang ultimate ultimate objective is that yung total issuance natin should be the same pag inad natin yan doon sa ating ending inventory is equal siya sa total materials available for use. So proceed tayo doon sa discussion. So meron na tayong bagong unit cost na 55.71. So during 12, kung mapapansin nyo, wala tayong purchase pero nagkaroon tayo ng sale. So ang sale natin 175. So in this case, hindi mo na po kailangang alamin yung kung saan ba nanggaling yung 175 kasi meron na tayong running na unit cost. So ito na yung updated unit cost natin, which is 55.71. So lagay mo lang dyan 55.71. So as I mentioned earlier, ang mag-a-adjust ko sa issuance. So hindi ko po yan tinimes. Kasi pag tinimes mo yan, 175 times 55.71, the result will be different. Magiging 7949.25 instead na 750.75. So ang ginawa ko, kinuha ko muna yung ending inventory kasi sure naman ako na
Ito yung magiging balance ng ending inventory ko. So, ang unit cost ko ay 55.71. Tinimes ko siya doon sa number of units issued, which is 175. So, 175 times 55.71. So, yung result nun, 9749.25. So, whatever the remaining amount, ayun yung ilalagay ko dito. Nilagay ko dito ay 9750.75. So, para hindi kayo manito kasi yung iba sa inyo, ganito yung ginawa. So, pwede naman nating gawin din, di ba? Yan. Para meron tayong comparison. So, pwede nyo rin tong gawin. So, instead na ito yung mag-a-adjust, ito yung mag-a-adjust, di ba? Ayan, gagawin nyo, ganyan. Tapos, okay. Ganun ulit, nagkaroon ng purchases. Galing mo lang yan. Yan. So, pag tinotal natin yan, $29,100, tapos 1. So, pag tinotal mo yan, the result will be the same. 33. So, ibig sabihin, kahit ano po yung ginamit mo, it's either ito or ito, parehas lang po yan acceptable. Kasi pag tinotal po natin yan, the result will be the same. So, kailangan lang po lagi may adjust na isa. Sir, excuse me lang po. Yes po. Paano po ulit nakuha yung yung 9749.25 sa issuance po? Saan ba? Dito sa 1 or sa 1 or sa 2? Yung sa 1 po. Dito sa 1. So nakuha yung 9749, ito 175 kasi 175 ito na yung natitira doon sa ating inventory. Kasi from last time meron tayong 350 units, di ba? Inisyo natin yung 175, so ang natira natin 175. So 175 times 55.71, nakuha yung 9749.25. Tapos ileless mo lang yan para makuha mo naman yung amount doon sa issuance na 9750. Ito yung scenario number 1. Alternative number 1, pwede ito yung ginawa mo kasi ito yung gusto kong gawin. Pwede rin namang ito kasi ito yung ginawa ng mga authors. Okay? Pero sir, tatanggapin niyo po yun po ba kung nagawa po is wala po, yung katulad po nung kanina po, hindi po kasi ako nakapag-adjust po. Okay lang naman yun for now. Pero moving forward, if I were you, lagi po ganun na yung gagawin mo regardless kung sa exam or sa totoong buhay. Kasi kapag ganun yung ginawa natin sa mga susunod, hindi ka talaga magbabalance sa iyong financial statements. Okay po, sir. Copy. Sir. Yes po. Sir, paano po kapag hindi po ni-round off lahat po? Bali po from 19,500 divide 350 po, times po agad sa 175. Bali po yung 1,950. Much better yun pag ganun. Okay. Pero pag binalance mo ba, mag-total ka pa rin sa 33,250. Opo. Yan. Ganun pa. Oo, okay naman yung ganun. Okay po. Thank Okay you. din naman. Actually, mas okay nga yun. Kaya lang syempre, for presentation purposes, ang ginagawa kasi natin, nag-rounding off talaga tayo. Para kapag nakita yan ng management or ng mga boss, hindi sila maduduling. Kasi tandaan nyo, tayo mga accountant, we are doing the dirty work. So as much as possible, we simplify the reports to them. So kapag as much as possible, ayaw nila nakakita ng mga decimal places. More on nga kapag ang kausap mo ay presidente ng kumpanya, gusto nila nira-rounded off pa yan sa thousands pesos, di ba? So ayaw nila nakakita ng butal kasi nahihilo daw sila. So kaya as much as possible, kapag pwede ka mag-round off ka. Okay? Pero kung ang kausap ko ay accountant to accountant, much better detalye, which is wag ka mag-round off. Pero at the end of the day, basta yung concept nakuha nyo lang as much as possible, kailangan lagi pong may mag-a-adjust na isa para hindi kayo
lagi tayo magbabalance sa dulo. Okay? Yan. So may question ba tayo sa problem number 2? Okay na, sir. Okay na. So punta tayo sa problem number 3. So ito medyo, sorry hindi ko na diniscuss kasi dinidiscuss to talaga sa sa inventory pero madali lang naman to. Familiar naman ba kayo sa lower sa dun sa NRV or net realizable value sa inventory? Nanood lang, sir. Ha? Sa YouTube po. Napanood niyo lang. Okay. Yan. Okay, Sipa, so sir. sige. So pag sinabi kasi natin, 'di ba alam naman natin sa sa accounting, meron tayong tinatawag na cost principle, 'di ba? So pag sinabi natin cost principle, kung ano yung initial recognition mo, ayun lang lagi yung i-recognize mo, tama ba? Okay, pero sa inventory kasi meron tayong tinatawag na net realizable value. Nangyayari to kapag meron mga unforeseen events. Let's say for example, nagkaroon ng yung inventory mo, nagkaroon ng last time, nagkaroon tayo ng Ulysses, 'di ba? So yung Ulysses nangyari, most of the kung meron kayong nakitang yung saan ba 'yun? Sandugo ba 'yun? Yung nabaha yung Sandugo tapos binebenta sa murang halaga. Na nyo ba 'yon? Na panood nyo ba 'yun nakita niyo sa Facebook? Yan. So ayun 'yun. Isa 'yun sa mga sa mga reason bakit kailangan mag-compute ng net realizable value. Okay? Kasi nagkaroon ng changes doon sa market value ng binebenta mong product na because of unforeseen events. Let's say for example, flood. So dahil nga nabaha yung binebenta mo, so malamang hindi mo na yan mabibenta ng the same price as before. Kasi nag-deteriorate na yung value niya eh. So sa accounting, kapag nangyari po yung ganun transaction, crucial na alamin mo yung kanyang net realizable value. So kasi as much as possible, babalik lang tayo dun sa initial concept natin na conservatism. As much as possible, we overestimate the expense and underestimate income. So hindi natin pwedeng sabihin, hindi, ang benta ko dyan 100, sure ako 100 pa rin yan mabibenta. Baka na nga eh. So kung ako yung si buyer, hindi ko na yan ibibili ng 100 kasi yung value niya, nag-deteriorate niya kasi hindi na ganun siya ka-effective nung wala pang baha. So sa accounting, kailangan po nating sundin yung concept ng lower of net realizable value tsaka yung cost. So ang gagawin niyo lang po, pipiliin niyo kung sino yung mas mababa sa kanilang dalawa. Kasi nga lower eh. Kapag mas mababa yung cost, so ibig sabihin yung net realizable value mo ay kikita ka pa. So i-ignore natin yung NRV. Pero kapag mababa ang NRV compared sa cost, so ibig sabihin meron na tayong tinatawag na parang pay for loss. Kasi hindi mo pa nabibenta, pero nagkaroon ka na ng loss kasi nagkaroon na ng spoilage or defect yung product mo at maibebenta mo na lang siya sa mababang halaga. So if that's the case, the NRV will be lower compared dun sa iyong cost. So therefore, kailangan na po tayong magkaroon ng record ng reduction ng cost. Ang tawag po natin doon ay inventory write-down. So i-discuss yan in detail sa inyong intermediate accounting 2. Okay? So sana tayo pa rin magkita doon, di ba? So i-discuss natin yan in details doon. So dito lang naman, ang kailangan lang naman natin dito tandaan, kukuhain mo lang yung cost, tapos yung NRV, whichever is lower, siya yung masusunod. Kasi nga, conservatism approach tayo. Okay? So, meron tayong tatlong ways how to account lower of cost versus NRV. So, pwede yan each item, pwede yan per group, pwede yan by total. Ang pinakamadali ay yung total, di ba? So, i-total mo lang lahat, tapos kuhain mo yung difference, di ba? So, kung sino yung mas maliit, ayun yung i-recognize mo. Pero at the end of the day kasi, ang naka-record sa iyo is yung cost, tama? So, let's say for example, sa case natin, kinompute ko na yan, check nyo na lang kung mali ako. So, doon sa materials 1283, ang ating cost doon ay 59,200 sa group 1. Sa group 2, meron naman tayong 17,250. So, yung nakalagay sa ending inventory mo ay 76,415. Pero nung nag-check ka ng NRV, ang nakalagay naman doon ay 55 sa group 1, tapos 16,315. So pag tinotal natin yan, so kung mapapansin nyo, dapat
ang value na i-reflect mo sa inventory mo ay 71 na lang. Kasi yung original value mo na 76, hindi na po yan kasi nga defective na yung ibang mga items mo. So if that's the case, you have to lower down your inventory. Kaya ka mag-recognize dyan ng debit ka nga dyan ng inventory write-down, which is a loss account, then credit ka naman ng inventory. So pwede rin yan, parang concept niyan parang receivable. So merong direct write-off method, merong allowance method. Pero wag na natin munang pag-usapan yan. Basta importante dito sa atin, kung ano yung lower between NRV compared sa cost, that should be prevail, ay yung i-reflect natin sa ending inventory natin. Okay? So sa case natin, pag total ang pinag-uusapan, so ang i-reflect mo doon is yung lower, which is yung 71,350. Yan. So doon naman sa by group, sorry nagkamali ako ng pagkalagay ng ng mga amount. Parehas lang ng result, which is 71,350 kasi yung sa group number 1, ang pinakamababa is yung NRV. Yung group number 2 ay NRV din. So pag pinas mo yung 55 tsaka yung 16,000, the result is still the same, which is 71,350. Pero hindi po laging ganun na kasi let's say for example, ang naging case mababa yung cost sa group 2. Let's say ang nanalo sa group 2 ay yung 17,250 kasi ito yung lower. So yung magiging sagot mo sa per group yung 55,000 plus 17,250. Nagkataon lang on both group ang mas mababa is yung NRV. Okay? Kaya yung sagot sa number 2 at number 3 parehas lang na 71,350. So nagmamadali kasi akong i-prepare to kaya hindi na sila nagbago. So dapat pala pinag-iba ko din para makuha niyo yung difference. So anyway, naiintindihan niyo naman na yan. So pagdating naman sa individual, no choice ka kundi isa-isahin mo. So kumbaga kukutuhan mo talaga yan. So sa case natin, kuhain mo yung cost 100, NRV 1110. So anong mababa? Yung cost. Lower natin. So ayan. So kukulayan natin. So yung cost yung mababa sa material A1. So A2, yung cost 150, yung NRV 150. Anong mababa? NRV. So kulayan mo yung NRV. Material A3, yung cost 160, yung NRV 150. So kulayan mo tong 150. So material B1, 50 versus 45. Ang mababa, 45. Sa material B2, ang mababa, 75 over 70. So 70. Tapos yung B3, 60 to 65, ang mababa is yung 60. So yung mga color, ayun yung i-forward mo kasi yan yung lower. Kaya nga siya tinawag na lower of cost or NRV. Kasi kung ano yung mababa sa kanila, ayun yung magpe-prevail. So sa case natin, sa material A1, we have 100, 130 doon sa next, 150 sa next, 45, 70, 60. Tapos i-times mo lang. Yan, naka-times. So in total, the balance that should be reflected under lower amount will be 70,100 kapag ang basis natin ay yung each item. So ito yung i-reflect mo. So kapag nag-journal entry ka, debit ka dyan ng inventory write-down. Yan, para lang meron lang kayong idea. So credit ka naman dito ng inventory. So yung amount niyan, yung difference. Yung difference ng cost over doon sa i-reflect mo ng bago. So yung amount niyan will be 76 minus 7,100. So 6,350. So ayun yung magiging entry mo dyan. So may question ba tayo dun sa NRV? Sir, bakit po Yes po. Iba po kasi yung ginawa ko sa requirement 2 and 3 po. Okay. Anong ginawa mo? Kasi po yung sa sinasabi dito, lower of cost or NRV per group. Yes. So yung ginawa ko, sa unang group po, 10,000 po, 26,000, tsaka 18,000. So ang total ng 55? 54 po. 54,000 po. 54 ba? Opo. Bakit? Po, sir. Kasi mas mababa po yung 10,000, sir. Lower of cost or NRV. Ay hindi, mali. Kasi by group tayo. By group. By group. Oo, so meaning ang basis mo hindi per item. Ang magiging basis mo po yung total. Okay? So kapag ganun kasi yung ginawa mo, parang nag per item ka. So which is yung result mo niyan, check mo yung result mo.
magbabatch yan doon sa number 1. Opo. Diba? Yan. Ayun yung difference ng per group tsaka ng each item. Kasi yung per group, pag i-classify mo sila per group, tapos kukuhain mo yung per total nila per group. So, hindi siya per item. Okay? So, instead of 10,000 to, gagawin mo pa rin siyang 11. Kasi ang magiging basis mo po yung ilalim. Okay? So, any more question? Mabilis lang naman to mga kaya natin to ng mga 15 minutes. 7, 8. Sana. Mong hindi. Pero, pilitin natin. May next class pa ba kayo? Wala na po. Sige. Ano na lang natin? Pilitin na lang natin. Ako yung may next class eh. Okay, sige. So, may question ba sa problem number 3? Wala. Kahit ano po, pwede nyo itanong ha. For example, meron kayong personal issues regarding sa mga materials, labor. Pwede natin yung i-discuss. So, bakit po yung nanay ko walang overtime? Pwede natin i-discuss yan. Mga ganun. Okay, punta tayo sa problem number 4. So, sa problem number 4, sinimplify ko na lang. Kasi ang assumption ko, meron naman na kayong payroll accounting ng first year. Pero may mga nagsabi sa akin na hindi daw nila naintindihan yung payroll accounting. Wala na, too late na. So, gagawan ko na lang po siya ng another video na mas detailed. Kasi yung nahawakan ko ata ng first year na discuss namin to. Pero tinanong ko sila kung natatandaan, nakalimutan na rin daw. Pero wag niyo itong kakalimutan kasi basic to eh. Dapat pag-accountant ka, tinanong ba, uy, magkano ba yung net pay ko? Paano computein? Dapat marunong ka mag-compute ng net pay kasi accountant ka eh. Okay? Kumbaga ito yung mga basic expertise na dapat meron tayo as an accountant, di ba? So sa case natin, as I mentioned dun sa ating lecture, di ba? So ang hinahanap lang naman natin dito journal entries, tapos ang ating focus is yung government deductions, yung employee share tsaka yung employer share. So lagi nyo lang tatandaan ng employee share, dinededuct yan sa ating sahod ng ating empleyado. Ang employer share ay sinoshoulder yan ng company, ng manufacturing business. So dahil sinoshoulder yan ng company, so it adds, so nagiging additional cost yan on the part of the company. So kapag manufacturing cost, considered siya as factory overhead. Kapag naman operating expenses or yung sales salaries, magiging part din siya ng operating expenses. So ihiwalay mo lang. So punta muna tayo dun sa employees share. So as I mentioned earlier, pag sinabi natin employee share, dinededuct yan dun sa sahod ng ating empleyado. So kaya po nagkakaroon yan ng effect dun sa ating net pay. So sa Pilipinas, meron lang naman tayong 4 major government agencies, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, Tax. In most cases, may mga companies na meron silang tinatawag na union dues or yung union, kung familiar kayo sa term. So ito yung organization between the organization na nagkakaroon sila ng para ipaglaban yung karapatan nila as an empleyado ng organization. So kapag merong ganong klaseng organization sa loob ng isang business, yung binabawas na union fees sa mga empleyado ay pwedeng gamitin pang bawas ng kanilang tax. At the same time, mababawasan yung kanilang net pay, di ba? So ang ginawa ko na lang para mas mapadali, ginawan ko siya ng table. So sineparate ko si direct labor, indirect labor, sales salaries, tapos office salaries. So wala lang, trip ko lang kasi at the end of the day, kukuhain mo lang naman din yung total, di ba? So para lang mas makita niyo lang yung itsura niya. So sa direct labor, which is 308,000, for SSS we have 4%, so 12,320. Sa PhilHealth we have 2%, 2,640, and so on and so forth. Ilagay niyo lang. So yung net pay niya, ito yan. So dahil lang hinahanap lang naman is journal entry, so pwede ka na mag-journal entry using the mga total balances. Okay? So ang payroll natin na i-distribute ay 500,000. So saan mapupunta yung 500,000? Paghahatian niya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, BIR. Tapos yung matitirang amount, ito yung i-distribute sa employees. Diba? So yung SSS, meron tayong 20,000 sa taas. PhilHealth, meron tayong 10,000. Pag-ibig, 5,000. Tax payable na pupunta kay BIR, 75,000. So yung paghahatian na lang ng mga empleyado, yung 390,000, distributed as follows, di ba? So direct labor, we have 240. So wala na tayong pakialam dyan kasi
Ang focus lang naman natin dito ay ma-compute yung mga government deductions, which is nalagay natin dito sa ilalim. Yan. So ito po yung entry. So kung iba yung entry nyo, basta ano naman, related, so pwede naman natin checkan na lang yan. So for the employer share, as I mentioned earlier, it is an additional cost to the entity. So dahil additional cost yan, so hindi mo kailangan bawasan yung sahod ng empleyado kasi nga ang mag-shoulder nito ay si employer. So if that's the case, kailangan nyo po ulit gawin yung sa taas. In this case naman, employer share. So ganun ulit yung basis mo. So ito po yung ating formula. Sir. Yes po. Yes? Sir, yung tax payable po ba ano? May tinatimes agad sa 500,000 or ileless mo na yung mga ibabawas bago i-times yung tax? Actually, sa totoong buhay, nileless muna natin. Okay? Oo. Ay, oo, tama ka, Anthony. So, mali tayo. So, baguhin natin, ha? Kasi ano to eh, thank you. So, tama yung, yung dinerecho ko na kasi. Dapat, kapag compute natin yung tax, binaminus natin yung mga government deductions. So, ang gagawin natin, itong 308 minus, yan. %, no? Yan. Yan, okay na tayo? Yan. So, ang magiging tax natin will be different. So, kasi nga, ang mga government deduction can be used as a deduction to compute for the taxable income. So, magiging tax natin ay lower kasi syempre, binawasan na nga sila sa PhilHealth, tax pa. So, parang kawawa naman sa empleyado. So, as a benefit, yung mga binawas natin sa empleyado can also be used as a reduction dun sa kanilang taxable income. So, in that case, kailangan nyo pukuhanin yung total deductions natin. Ileless nyo yan doon sa ating gross pay. Whatever the difference, multiply natin dun sa tax rate, which is 15%. So, ang magiging tax natin ay 42,966, indirect labor 9,207, sales salaries 10,044, tapos yung ating tax is 7,520. So, ito na po yung bago nating computation. So, kapag nirecord natin yung transaction, payroll 500, SSS payable, same din naman, pag-ibig. Pero yung tax payable, kanina na 72 ata. So, now, it will become 69,750. Then, yung payroll payable, magiging 395,250. So, ito po yung distribution. Okay? So, ganun po. So, next tayo. So, employer share naman. So, sa employer share, as I mentioned earlier, additional cost yan. So, ito po yung ating formula. So, kung mapapansin nyo, ang tax wala pong share si employer kasi personal obligation yan ni employee. Ang nag-share lang yan sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Okay? So, dahil nag-share siya doon sa kanyang employee, so additional cost yan on their part. So, sa case natin, nagbigay tayo ng percentage. So, ito po yung ating result. If times nyo lang. So, in this case, medyo matrabaho yung journal entry natin, di ba? Pero, pinagsama ko na yung direct materials, ay direct labor tsaka indirect labor. So, ang total niyan ay 33,660. So, dahil nga considered sila as factory overhead, so ilalagay natin sila sa factory overhead control, debit. Yan na, yan. Yung indirect labor naman, yung SSS premium expense naman, pagsasamahin mo naman to, yung nakalagay sa ating baba, which is sa operating expenses. So, kuhain mo lang yung dalawang SSS expense na related sa sales salaries tsaka office salaries. So, ang total niyan ay 7,560. So, ito yan. Okay? Yung pag-premium expense naman, so ito yung dalawang yan. Tapos, yung Pag-ibig premium, itong dalawang yan. Tapos, ganun ulit. I-distribute mo yan to different agencies. Yung SSS payable, we have 30,000. So, ito yan.